Manang, may bakanting room pa po ba kayo rito? Wala akong reklamo kahit anong klaseng kwarto ho. Basta pwedeng matuluyan. May isa pang bakanting kama, pero may nauna na sa kwartong yun. Ayos lang ba sa'yo na may kasama ka sa isang kwarto? Tanong ng ginang sa kanya. Kahit nagdadalawang isip, napatango na lamang si Yvette. Wala na siyang ibang mapagpipilian pa. Sino ba namang mag-aakala na ang business niya ay dito pa sa lugar kung saan walang hotel na matutuluyan? Mabuti na lang, at kahit na luma ang apartment na nakita niya, may pwesto pa. Opo, walang problema. 2 o 3 araw lang naman ho ako dito. O sige, ito ang room number mo. Nasa 2nd palapag lang naman. At madaling makita kaya kumato ka na lang at wala nang duplicate na susi. Hindi kita masasamahan ha? At may kailangan pa akong puntahan. Napatango na lamang si Yvette at nagpasalamat bago umakyat. Nang tuluyang mahanap ang room number na binigay ng ginang, kumatok siya ng 3 beses, saka naghintay na pagbuksan ng magiging ka-roommate niya. Kaya lang, nakailang katok na si Yvette, ngunit wala pa ring bumubukas. Excuse me ho, may tao ba rito? Pakibukas naman yung pinto. Napaatras agad siya nang bigla itong bumukas. Bumungad ang isang lalaking nakatopless pa, halatang bagong ligo. Anong kailangan mo? Wala akong in-order na pagkain. Suplado nitong sabi na para bang labag sa kalooban nitong pagbuksan ng dalaga. Siya si Enzo. At wala rin itong kaalam-alam na may makakasama pala ito sa kwarto. Wala namang sinabi ang ginang sa kanya. In short, hindi nila kilala ang isa't isa. Mukha ba akong food delivery? Sa porma kong to? Sa suot ko na to? At isa pa, bakit lalaki yan nandito sa room na to? Mataray na tanong ni Yvette. Tanong mo sa may-ari, wag sa akin. Nagkakamali ka lang siguro ng pinto. Wala akong roommate. Akmang isasara na ng binata ang pinto nang sumingit siya. Kaya nakapasok agad siya sa loob. Mukhang ayaw kasi nitong papasukin siya base pa lang sa unang reaksyon. Ito ang room number na binigay sa akin. Ang sabi niya may kasama raw ako sa kwarto. Mali ko ba lalaki pala? Tapos, okay lang sa'yo? Nasa isang kwarto lang tayong 2? Miss, babae ka, lalaki ako. Hindi rin natin kilala ang isa't isa. Hindi makapaniwala ang sabi nito. So, gusto mong mag-getting to know each other tayo, ganon? Ayos lang din sa akin. Single pa naman ako, and I'm 25 years old. Hindi pinansin ni Enzo ang sagot niya at napairap na lang. Saka lang napansin ni Yvette ang maganda nitong pangangatawan. Ngunit, bago pa man niya pagpantasyahan, agad nagdamit ang binata. Isang rule lang tayo Walang pakialamanan. Ayoko ng taong pakialamera, lalo na kapag babae. Masungit na sabi ng roommate niya. Napangiwi naman si Yvette sa narinig at inilibot ang paningin sa buong kwarto. Sakto lang talaga para sa 2 tao, kaya lang iisang banyo lang din ang meron. Hindi naman ako ganong klaseng babae, no? Masungit mo naman masyado. Daig mo pa yung babaeng may dalaw. Sumapit ang gabi at hindi pa nakakapagpahinga si Yvette gawa ng napakaraming tawag na kailangan niyang sagutin sa trabaho. Idagdag pa mga paperwork sa dapat niyang ihanda para sa meetup nila ni Mr. Suarez. Isa itong CEO na makakasama nila sa pagsasagawa ng mga proyekto at bilang assistant ng kanilang kumpanya si Yvette ang naatasan sa trabaho. Mag-aalas 11 na ng gabi. Di ka pa rin ba tapos makapag-usap sa cellphone mo? Kanina pa ako di makatulog ng dahil sa'yo. Bakas ang inis sa boses ni Enzo na siya'y kinalingon niya. Pasensya naman. Marami kasi akong tambak na trabaho Papapagalitan ako kapag di ko ito natapos. May kailangan pa akong i-meet bukas para sa trabaho. Kaya kung pwede, pakibawasan yung ingay mo. Mukha ka namang mayaman. Bakit hindi ka naghanap ng mas komportableng lugar na matutuluyan? Para namang hindi ka sanay sa ganitong lugar I think you can do better than this.
Kanina pa kasi napapansin ni Yvette na halos papalit-palit ito ng pwesto at kahit nakapikit ang mata, halatang hindi makatulog. Sa tingin mo, magtitiis ako rito kung may nahanap man ako ibang lugar? At saka, paano mo nalamang mayaman ako? Marami ka na ba nakasalamuhan na kagaya ko? Pagak siyang natawa. Para kay Enzo, lahat ng babae mahilig sa mayaman. Kaya siguro magaling itong mangilatis. Isama na rin ang ex-wife niya na siyang dahilan kung ba't galit siya sa mga babae. Ano bang pinagsasabi mo? Mahahalata naman sa physical appearance kung mayaman ka o hindi. At saka marami rin ako nakakasalamuha dahil sa trabaho. San ka makakakita ng isang business partner na walang pera? Sarkastiko ang pagkakasagot noon ni Yvette, ngunit totoo naman. Normal lang yon sa trabaho. Minsan, ginagamit pa ang pera para manloko ng tao. Ganun ang kadalasan nangyayari kapag mayaman ka. Kinabukasan maagang gumayak si Enzo. Dahil ngayon sila magkikita ng assistant na pinadala ng Terra Company. 7:00 ng umaga ang schedule nila sa isang restaurant. Ngunit kalahating oras na hindi pa rin ito dumarating. Sa kabilang banda, mabilis ang kilos ni Yvette dahil late siyang nagising. Wala na roon si Enzo sa room nila nang magising siya dahil may iba raw itong lakad. Ang pinag-aalala niya ay ang pagkikita nila ng CEO ng Suarez Enterprise. Sir, sorry po talaga. Nasa restaurant pa po ba kayo? Nasa labas pa lang po ako at papasok na. Bakas ang pakikiusap sa boses ni Yvette habang kausap sa cellphone si Mr. Suarez. Dahil baka magbago ang isip nito at i-cancel ang meeting nila gayong nahuli siya. Trabaho to, Miss Monteverde. Dapat alam mo kung ano mas importante. Ang company nyo, nangangailangan ng pirma ko. Naintindihan ko po sir, pasensya na po talaga. Nasaan na po ba kayo? Kapapasok ko lang. Nakasuot ng floral dress? Palingon-lingon lang siya sa paligid at nagbabakas sakali na makakita ng lalaki nag-iisa lang sa table. Kung alam lang talaga ni Yvette ang itsura ni Mr. Suarez, mapapadali para sa kanya ang mahanap ito. So ikaw pala makakatrabaho ko, ha? Di ako makapaniwala ang tagal mo nagising. Biglang sabi nito sa kabilang linya, dahilan para kumunot ng noo ni Yvette. Nung una nagtaka siya kung ano ibig sabihin ni Mr. Suarez. Ngunit na mag-sink in sa kanya ang lahat, napalingon siya sa lalaki na kataksido sa di kalayuan. Doon lamang napagtanto ni Yvette. Ito pala ang binatang ka-roommate niya. At bukod pa ron, ito ang CEO ng Suarez Enterprise. Ikaw? Sandali, teka. Hindi ko naman alam na ikaw ang imi-meet ko. Hindi ka naman kasi nagpakilala sa akin agad dun sa apartment eh. I am Yvette Monteverde. By the way, kinakabahang saad niya. Sinasabi mo bang kasalanan ko? Dahil hindi ako nagpakilala sa'yo? Well, Miss Monteverde, business card ang binibigay ko sa mga kasosyo sa trabaho. At para malaman mo ako sino talaga ako, I'm Enzo Suarez, CEO ng Suarez Enterprise. Nice to meet you, sir. Ako, sir, pasensya na po talaga. Inayos ni Enzo ang suot niya at tumayo. Mag-iisang oras na kasi at nasayang lang din ang oras na yon. Dahil wala silang nasimulang dalawa tungkol sa project na dapat sana kanilang pinag-uusapan. Time is up. Ayoko na hindi sumusunod sa usapan. May mga kailangan pa akong tapusin bago bumalik naman nila. Magpa-reschedule ka nila ulit sa assistant ko. Huh? Teka lang, sir. Kahit 5 or 10 minutes lang, promise po kaya ko i-discuss lahat sa inyo ang tungkol sa project. Please. Please po. Pakiusap ni Yvette, saka pinagsiklo pa magkabilang kamay. Bigyan mo ako ng rason para pumayag sa gusto mo. Mahal ang oras ko, Miss Monteverde. Higit sa lahat, ayoko nang pinaghihintay ako. Maautoridad ang boses ni Enzo nang sabihin yon. Kailangan maging successful ang project na to dahil kung hindi baka ma-disappoint sa akin ang manager namin. Malaking tulong na rin sa akin ang sahod ko sa project dahil marami pa akong gastusin sa bahay. Nagmamakaawa na ang tono ng kanyang pananalita. Umaasang kahit alam niyang masungit ang binata, mapapapayag niya ito. I'll give you 10 minutes. Kapag di ko nahanap ang punto ng project niyo, asahan mo na hindi ko ito tatanggapin. Habang napapaliwanag ang dalaga,
Hindi maiwasang mamangha ni Enzo dahil magaling nga ito. At tama ang Terra Company sa pagpapadala kay Yvette. Kaya ang ending? Napirmahan nga ni Enzo ang kontrata nila at bakas sa mukha nito ang kasiyahan. Thank you, sir. Ang bait niyo naman ho pala. May girlfriend ka na? Kumunot ang noon nito sa biglaang tanong ni Yvette sa kanya. Hindi ako mabait. At mas lalong wala akong interes sa mga ganyan. Malamig nitong sagot. Ayaw na ayaw kasi ni Enzo na tinatanong siya tungkol sa mga ganong bagay. Sayang ang jeans mo kung ganon. Ilang taon ka na ba? Ayaw mo mag-asawa? 26. Nakapag-asawa na ako. Ng isang beses pero naghiwalay kami. Gusto mo rin malaman kung bakit? Pinirahan ako. Wala siyang idea kung ba't nagawa niyang sagutin ang tanong na yun ng dalaga. Bumalik na naman ang nararamdaman niyang galit sa kanyang ex-wife na si Marie. Kaya mabilis siyang naglakad palabas ng restaurant para bumalik ng kotse. Lumipas ang ilang mga araw at nakabalik na si Enzo sa Manila. Kaya para makapagpahinga, dumaan muna siya sa store malapit sa bahay niya para mag-grocery. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkita na naman sila ni Yvette. Nahuli niyang nakita pagkatapos mapirmahan ang kontrata ng kanilang kumpanya. Sir, nagkita tayo ulit. Kamusta ka na? Kaswal nitong tanong na para bang close na close talaga sila. Kung gaano kasuplado at tahimik si Enzo, gaano naman kaingay at kakulit si Yvette. Okay pa ako kanina, pero nung makita kita, hindi na. Bang ginagawa mo dito? Walang ganang sagot niya. Nag-grocery. Halata naman siguro. Pero hindi kita sinusundan ah. Baka nag-a-assume ka na dyan. Whatever. Pwede ba wag mo na ako kausapin? Pinagtitiginan tayo ng mga tao. Ayoko ng atensyon. Tinulak niya ang cart papunta sa ibang direksyon para iwasan ng dalaga. At dahil dakilang mapangasar ito, hindi siya pinakinggan ni Yvette, bagkos salita pa ito ng salita kahit di naman interesado si Enzo dito. Alam ko na iingayan ka na sa akin dahil feeling close ako, pero kasi type ko yung mga suplado at hard to get na tulad mo. Ayoko sa tulad mo. Sinabi ko nagalit ako sa mga babae kaya umalis ka na. Sigurado akong dahil yan sa ex-wife mo, no? Hello? Hindi lang naman sa kanya umikot ang mundo mo. Maling tao lang siguro yun. Baliwalang sabi ng dalaga at may gana pang sabihin yon sa harapan niya. At ikaw? Di ba pare-pareho lang naman kayo lahat? Wala na mas importante pa sa inyo maliban sa pera. Napairap siya dito at nilagpasan ulit si Yvette. Ngunit gaya ng inasahan, nakasunod pa rin doon sa kanya. Kanina pa naiinis si Enzo sa presensya nito, lalo na't pinag-uusapan na naman nilang bagay na pinakaayaw niya. Hindi ako ganon. Mayaman nga rin sana yung fiancé ko pero tinakbuhan ko naman siya. Pagmamayabang nito, tumaas ang kilay niya dito. Sinong baliw na babae? Ang tatakbo sa lalaking mayaman. Pangarap niya na iba, binasura mo pa. Di pulutin nila. Basta ako, pakakasalan ko lang yung lalaking mahal ko. Kahit mabaon ako sa utang, kahit wala akong makain, hindi ko ipagpapalit ang kaligayahan ko para sa pera. Ani Yvette, naniniwala kasi siyang hindi lahat ng bagay nalulutas gamit ang pera. Pwede namang magsumika para makaahon. Hindi yung kailangan pang pilitin ang sarili sa bagay na hindi mo naman gusto. Arranged marriage ka pala. Yan ang uso ngayon kaya hindi na nakapagtataka. Mabuti naman at nakatakas ka. Sabi na lamang ni Enzo. Hindi nga lang maganda yung kapalit. Tinakwil ako ng parents ko dahil wala raw akong silbi para may angat ang kumpanya namin. Kaya ayun, sa ibang kumpanya ako nagtatrabaho ngayon. At yung bahay ko hindi pa fully paid. Walang salita na lumabas sa bibig ni Enzo matapos marinig yun mula kay Yvette. Napansin niya na lang na nasa counter na ito at nagbabayad ng pinamili. Kaya sumunod na lang siya. May sayo ba tong card na to? Ayaw gumana eh. Sabi ng cashier. Ha? Paano hindi? Sa parents ko yung card na yan. Pero siguro kinuha na nila lahat ng laman kaya wala ng laman. Pero try nyo pa rin ho. Ayaw po talaga ma'am eh. Baka may access pa sila sa card mo. Kaya makukuha nila anytime. Wala ka bang cash na dala? Ako na magbabayad sa pinamili niya. Isabay mo na rin to sa akin. Singit na Enzo saka inilabas ang sarili niyang card. Rinig niya kasing nagrereklamo ng ibang nakapila sa likod.
Kaya para mapabilis, siya na ang magbabayad. Sa totoo lang, naging kampante si Yvette na gagana ang card niya. Kaya hindi na siya nagdala ng extra na cash. Hanggang sa makalabas sila sa store, sunod ng sunod pa rin siya kay Enzo. Ilang beses siyang nagpasalamat dito at kung anong pwede niyang gawin pabalik, tinatanong niya. Ayaw din kasi ni Yvette na magkaroon ng utang na loob sa kahit na sino. Kung ayaw mo bayaran kita kahit ano na lang ipagawa mo, marunong din ako magluto. Saan ka ba nakatira? Padadala na lang kita ng hapunan. Di ka talaga mapalagay, no? Dito ako nakatira, ikaw saan ka ba? Tanong pabalik niya, pagkatapos huminto sa isang malaking bahay. May hahalin tulad na rin ito sa mansyon. Ganon kalaki ang bahay ng parents ni Yvette nung doon pa siya nakatira. Diyan lang din ang bahay ko, oh. Isang bahay lang yung pagitan natin. Anong paborito mo? Lulutuin ko. Hindi ako nasanay kumain ng lutong bahay. Puro takeout lang kinakain ko. Umiiwas ako sa mabibigat na pagkain gaya ng kanin at ulam. Healthy ka pa niyan. Kala ko pa naman, kinakain mo kahit ano, kasi marami kang pambili. Walang maisip si Yvette na pwedeng lutuin para sa CEO na mapili sa pagkain. Kaya naisipan niyang ang specialty na lang na Bicol Express ang lulutuin niya. Matagal-tagal na rin kasi simula nung huli siyang nagluto ng ganon at paborito din ito ng mama niya. Pagkatapos agad siyang lumipat sa kabilang bahay, dala-dala ang mangkok ng Bicol Express at kumatok ng 3 beses sa pinto ng bahay ni Enzo. What? I'm watching a baseball. Tumaas ang kilay nito nang dumapo ang paningin niya sa hawak ni Yvette. Halata namang siya ang nagluto at nag-apron pa ito, habang bit-bit ang mangkok. Bicol Express at rice? Gusto ko masigurado na kakainin mo yung dala ko, kaya mamaya-maya na ako aalis kapag naubos mo na to. Diretso ang sagot niya saka pumasok sa loob ng bahay ni Enzo. Kahit wala itong sinabi. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng binata bago sumunod sa kanya sa kusina. Namali ka yata ng dinig. Diba sabi ko, hindi yan ang kinakain ko. Pinag-cross nito ang mga braso sa dibdib nang sabihin ulit yon. Bakit di mo nalang itry? Sayang naman effort ko, sir. Pangungumbinsi niya pa. Sige, isang subo lang. Pagkatapos umalis ka na. May ginagawa ko, nakaka-istorbo ka. Agad naman binawi ni Enzo ang sinabi nang matikman ang pagkaluto ni Yvette sa Bicol Express. Hindi niya namalayang nauubos na pala ang ulam pati kanin sa dala nitong Tupperware at mangkok. Lihim namang napapangiti si Yvette dahil halatang nagustuhan ng binata ang niluto niya. Kala ko ba ayaw mo sa homemade food? Di lang ako sanay. Wala akong sinabing ayoko. Kinabukasan, holiday, kaya walang pasok sa opisina si Yvette. Nakasanayan niya lang na magising ng maaga kaya napagdesisyonan niyang mag-gym na lang muna. Wala naman sa planong magkikita sila doon ni Enzo. Kahit na magkalapit lang sila ng bahay na tinitirahan. Hi! Good morning! Palagi ka ba rito sa gym? Sinadya niyang tumayo sa harapan nito at kumaway para lang mapansin ito. Akala ng binata magiging payapa na ang araw niya. Ngunit umaga pa lang, sira na. Sinusundan mo ba ako? Hindi kita type. Kunwari namang napahawak sa dibdib si Yvette dahil sa pagiging diretsa nito magsalita. Hindi lang ito suplado. Heartbreaker din pala. Aray ha? Kahit naman di ako mayaman. Maganda rin ako, no? Sige nga, anong type mo? Ayoko sa babae. Matigas nitong sabi. Kung ganon, lalaki yung type mo? Napalakas yata ang pagkakasabi nun ni Yvette. Kaya napalingon ng halos lahat ng tao sa gym sa gawin nilang dalawa. Napahagat ng labis si Enzo dahil sa tingin nila, bakla siya at kasalanan nito ng babaeng kaharap niya. Sinusubukan mo talaga ako, babae? Kung anakan kaya kita dito, sabihin mo ulit sa akin na lalaki ang gusto ko. Panghahamon pa sa tono ng pananalita niya, habang umiigting ang panga. Agad namang tinaas ng dalaga ang magkabilang kamay na para bang sumusuko. Joke lang eh. Di pa ako ready sa mga ganyan, no? Bago pa man may gawin si Enzo sa kanya, agad siyang lumayo para mag-exercise mag-isa.
Medyo nakakadistract nga lang dahil magkatapat lang sila ng pwesto ni Enzo at mas nakakadagdag pa sa pagiging hot nito ang naglalakihang biceps at abs sa katawan. Aray! Ang sakit! Daing pa niya ng masagi ng paa niya ang malaking dumbbell sa harapan. Mabilis namang napalingon sa kanya si Enzo, ngunit hindi man lang siya nilapitan. Mabuti na lang at may lalaki nakapansin na nahihirapan siyang tumayo, kaya tinulungan siya nito agad. Miss, okay ka lang? Namumula yung paa mo. Baka di ka makapaglakad na maayos. Umiling naman agad siya. Hindi naman masyadong malala, kaya ko pa. Napaigtot siya na biglang dumapo ang kamay ng lalaki sa may puwetan niya. Mukhang napansin din ni Enzo ang malalagkit nitong tingin kay Yvette. Kaya huminto ito sa ginagawa at lumapit. Sumama ka sa akin. May first aid kit akong dala. Bago pa man makapag-react si Yvette, agad na siyang binuhat nito ng pa-bridal style. Kahit sa loob-loob ay sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya. Hindi ito dapat mahalata ni Enzo. Gayong tinutulungan lang naman siya nito. Dahan-dahan lang. Ikaw, pinipilit mo yung sarili mo. Ikaw dapat yung magdahan-dahan. Kasi para nagmamadali ka tsaka masakit kapag nasasagi yung sugat ko sa paa. Hinawakan ka, di ba? Ba't di mo tinulak? Tukoy nito sa lalaking tumulong sa kanya kanina, habang nilalagyan ng band-aid ang paa niya. Kung ginawa ko, baka natumba kami pareho. Tsaka lumapit ka naman, kaya saglit niya lang ako nahawakan. Agad na nagangat ng tingin si Enzo sa katumayo, matapos gamutin ang kanyang paa na namamaga ng konti. Nakakunot na upa na para bang hindi big deal dito na nahawakan siya ng lalaki na hindi naman niya kilala at halatang manyakis pa. Kumain ka na? Kakain ako sa restaurant. Wala akong dalang pera at saka ganito lang ang suot ko. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Enzo bago sumagot. May dala ako, sumama ka na. Walang nagawa si Yvette na ibigay sa kanya ni Enzo ang jacket nito para pantakip sa suot niyang sports bra at cycling. Nakasakay sila ngayon sa kotse nito at amoy na amoy sa loob ang mabangong aircon. Ganon nga siguro kabigatin ang isang Enzo Suarez. Mahal naman ang mga pagkain dito. Sana hinatid mo na lang ako sa bahay ko. Nanlaki ang mata niya habang tinitignan ang pagkain sa menu. Yung mga pagkain kasi, pang ilang buwan niya ng sweldo sa trabaho. Hindi ko naman sinabi ikaw magbabayad. Bilisan mong pumili at nagugutom na ako. Pairap na sabi nito. Suplado pa rin talaga, pero may pagkamabait naman ng konti. Kahit ano na lang. Ikaw na lang bahala pumili, wala naman akong dalang pera. Yung pinakamababang price lang sana ha. Akala ni Yvette, sinunod nito ang sinabi niya, ngunit ang tignan niya ulit ang menu, 15,000 piso ang presyo para lang sa isang steak na may konting sauce. Kaya nag-alangan siyang kainin to. Sabi mo ako ng bahala. Huwag mo sabihin hindi mo yan kakainin. Wala naman akong sinabi. Saka na lang ako magbabayad kapag may sahod na ulit. Parang nanuyo tuloy ang lalamunan ni Yvette sa pag-iisip kung paano niya magagawang bayaran ng pagkain. Gayong may mga iniisip pa siyang gastusin. Kumain ka na lang, Miss Monteverde. Ang ingay mo. Matapos ang isang araw na holiday, balik na naman sa pagiging busy si Yvette. Tambak na naman ang trabahong inassign sa kanya. Dahil dito, hindi na sila masyadong nakikita ni Enzo. Ganoon naman talaga dahil CEO ito ng kasosyo nilang kumpanya. At isa lamang siyang ordinaryong empleyado. Sir, pinapatawag niyo ho ako, may problema ba? Tanong niya sa manager nila. May malaking utang ang parents mo sa kumpanyang to. Ikaw na raw ang bahala magbayad dahil nakapangalan sa'yo ang perang hiniram nila. Po, hindi naman ako pumayag sa ganon. Saka wala ho akong pera sa ngayon. Umaasa lang din ho ako sa sinasahod ko dito para mabuhay yung sarili ko. Gulat niyang sabi at halos di makapaniwala. Kaya nga kita pinatawag dahil alam ko hindi maganda ugnayan mo sa kanila. Hindi bale, ako nakakausap sa CEO natin. Huwag kang mag-alala. Hindi makapaniwala si Yvette sa nagawa ng parents niya. Kahit ngayong wala na silang koneksyon sa isa't isa, ginagawa pa rin nila ang lahat para mahirapan siya ng husto. Isa lang ang paraan na naisip niya sa puntong yon.
ang kausapin sila sa personal. Sa kabilang banda, katatapos lang ng board meeting ni Enzo sa kumpanya, kaya dumiretso agad siya na isang coffee shop para magpalamig. Maya-maya pa, may pamilyar na babaeng pumasok sa loob at nakatuon lang ang atensyon sa mag-asawang nakaupo sa kabilang table. Ano bang problema niyo sa akin? Tinakwil niyo na ako at tinanggap ko naman ho yun. Pati pa naman perang pinaghihirapan ko, pakikialaman niyo? Singhal nito na animoy mga magulang ng dalaga ang kausap. Masama bang humingi kami ng kabayaran sa pagpapalaki namin sa'yo? May usapan tayo, Yvette. Kung pinakasalan mo si Mr. Alfonso, edi sana hindi tayo naghihirap ngayon. Pera na sana naging bato pa. Tahimik lang na nanonood si Enzo sa sagutan nilang magpamilya. Mukhang nagkakamali yata siya ng tingin sa dalaga. At hindi ito ang klase na gagawa ng labag sa kalooban para lang sa pera. Hindi ko nga siya mahal. Ayoko matulad sa inyong dalawa na nagpakasalan para sa yaman ng pamilya. Tapos ngayon ako naman ang gagamitin niyo? Pagak siyang natawa at pinigilan ng sariling huwag maiyak. Aba, bastos ka na, ha? May pagmamalaki ka na ba, ha? Kaya siguro ayaw mo magpakasal kay Mr. Alfonso dahil may ibang lalaki ka na. Gusto pa sanang manood ni Enzo sa away nila. Ngunit kailangan niya pang bumalik na opisina kaya agad siyang tumayo. Yun nga lang, hindi pa man siya nakakaalis. Agad na sumulpot sa harapan niya si Yvette na may naluluhang mga mata. Kailangan ko ulit ng tulong mo. Hindi ako pwedeng mapahiya sa parents ko. What do you want me to do? Imbes na sumagot si Yvette, marahan niyang hinilas si Enzo sa braso, papunta sa pwesto ng parents niya. Nagtataka naman itong tumingin sa dalawa. Siya si Enzo Suarez, boyfriend ko. Hanggang sa sumapit ang gabi, hindi pa rin nagsisink in sa kanya ang sinabi sa harap ng mga magulang. Katangahan na lang siguro para kay Yvette na sa lahat ng pwede niya ipakilala sa mga ito si Enzo pa talaga. Ano na lang ang mukhang ihaharap niya kung magkasalubong ulit sila? Natigil na lang siya sa pag-iisip nang may biglang kumatok sa pinto ng bahay niya. Nang buksan ay halos lumuwa ang kanyang mga mata sa nakita. Pakibigay ng papeles niya sa manager mo. Pakisabi na rin na maganda ang progress ng project natin sa Albay. Sige po. Yung tungkol pala kanina. Hindi ko yung sinasadya, wala lang ako maisip na sabihin. Akala niya, magagalit ang binata ngunit nagkibit balikat lang ito. Sa susunod galingan mo umacting. Hindi ako sigurado kung naniniwala ba sila sa'yo. Di naman nila kailangan maniwala. Ang gusto ko lang hayaan nila ako. Kahit anong mangyari, never ako magpapakasal sa Mr. Alfonso na yun. Kinayom ni Yvette ang kamao dahil hindi niya lubos maisip na magpapakasal siya sa taong yon. Paano kung wala na talaga ibang choice? Ayaw mo pa rin babaan ang pride mo? May iba pa namang paraan. E di pakasalan mo ako. Pagak natawa si Enzo, saka napairap lang sa sinabi niya. Babae ka ba talaga? Ang tapang mo ako pa talaga hinamon mo. Kahit si Enzo, ipinagpaliban na lang ang bagay na yon. Dahil pagpapanggap lang naman ang lahat. Isa pa wala namang ibang nakakaalam bukod sa kanilang dalawa. Yun nga lang may naganap na isang malaking party para sa lahat ng employee ng mga kasosyo ng kumpanya. Lahat ay pwedeng dumalo. Kaya inaasahan na ni Enzo na pupunta rin si Yvette. Good evening, sir. Kanina ka pa nila hinahanap sa loob. Anong ginagawa mo dito? Napalingon si Enzo nang may pamilyar na boses na nagsalita sa likuran niya. Kanina pa kasi siya sa labas ng hotel at nagpapahangin. Malayo sa kung anong ingay sa loob. Masyado kang formal kung magsalita, Miss Monteverde. Anong gusto mong itawag ko sa'yo? Love. Kung gano'n, napakabilis mo naman yata. Masyadong straightforward ang pagkakasabi nun ni Yvette, kaya hindi niya mapigilang matawa. May kung anong katangian talaga ang dalaga na imbis na mainis si Enzo, nasanay na lang siya. Ayoko sa mga party. Nasa akin pa rin naman kung pupunta ako, hindi. Yun naman pala ba't ka pa pumunta? Alam mo kung labag sa kalooban mong gawin ng isang bagay, di wag mong gawin, buhay mo yan .
Ba't kailangan mo pa umayon sa desisyon ng iba? Napaisip naman si Enzo sa malalim na pagkakasabi ng dalaga. Sa totoo lang, tama naman ito. Kaya lang, hindi naman talaga siya napilitang pumunta. Alam kong pupunta ka kaya hindi ako tumanggi. Bigla na lang natameme si Yvette sa sinabi ng lalaki. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, may babaeng biglang sumulpot sa likuran ni Enzo at niyakap siya. Hi, hon! Ako to si Marie. Namiss mo ba ako? Hindi agad nakagalaw si Enzo, ngunit nanatili ang tingin niya kay Yvette. Mukhang napansin din ni Marie ang tensyon sa paligid nila, ngunit bago pa man siya makapagsalita, tinulak na siya ni Enzo palayo. Wala ka bang naalala sa mga sinabi ko sa'yo? Ayaw kita makita sa harapan ko, umalis ka na. Excuse me, papasok na ako, sir. Baka hinahanap na po ako sa loob. Hindi na naghintay pa ng sagot si Yvette at tumalikod na. Ayaw niyang masali sa personal na usapan nila. Base sa kilos ng babaeng si Marie, mukhang ito ang tinutukoy ni Enzo na ex-wife niya. Kung ganon, bumalik na nga ito para bawiin ang dating kanya. Nandito ako para itama lahat ng maling ginawa ko nun. Alam kong gold digger ang tingin mo sa akin pero totoo rin namang minahal kita. Hindi ko lubos maisip kung ilang lalaki na ang pinaniwala mo sa mga salitang yan. Tapos na tayo, Marie. Mabuti na lang at sa ibang bansa tayo kinasal. Kaya na-divorce ako sa'yo. Puno ng pandidiri at galit ang pagkakasabi niya nun. Ha naman, isang pagkakataon na lang hinihingi ko, pangako nagbago na ako. Pamimilit pa ni Marie. Wala akong binabalikan na salita. Pagkatapos ng gabing to, huwag ka na ulit magpapakita sa akin. Hindi ka na parte ng buhay ko ngayon. Kinuyom ni Enzo ang kanyang kamay dahil sa galit na nag-uumapaw sa kaloob-looban niya. Hindi lang siya pinagkaperahan ni Marie. Pinaikot din siya nito na parang tanga. Dahil sa paniniwalang mahal talaga siya nito. Yun pala, dahil lang sa pera ang lahat. Huwag mong sabihing may mahal ka ng iba ngayon. It's impossible. Hindi mo ako makakalimutan ng ganun-ganun lang, Enzo. Alam ko kahit papaano naging totoo yung nararamdaman mo para sa akin. Galit ka man, mahal mo pa rin ako. Matagal ko nang kinalimutan ng lahat. Kaya tumigil ka sa pag-aakala may nararamdaman pa ako sa'yo. Dahil galit na lang ang natitira sa akin para sa'yo. Bumalik na sa loob si Enzo para sana tingnan ko nandun pa si Yvette. Ngunit hindi niya na ito nakita pa. Maghahating gabi na kasi. Baka umuwi na rin to. Ngunit nang pumunta siya sa parking lot para sana kunin ang kotse, nakatayo sa di kalayuan si Yvette at may kausap ding matandang lalaki. Ilang beses ko ba ang kailangan ulitin sa'yo na ayoko nga pakasalan ka? Umurong ako sa kasal. Tinakbuhan din kita. Matanda ka na, Mr. Alfonso. Humanap ka ng kaedad mo. Kung tutusin, mas marami pang babae na gusto makuha ang yaman ko. Pero pinili kita dahil sa kagustuhan ng mga magulang mo. Tapos may lakas ka ng loob para tanggihan ako? Sinubukan itong hawakan si Yvette. Pero mabilis itong umatras. Punong-puno ng pagkadisgusto ang mukha niyang nakatingin sa matanda. Kung ganon, sa kanila ka nalang pumili. Wala nang magbabago sa desisyon ko. Kahit paalang-alang sa kagustuhan ng parents ko. Di ko akalaing kaya mo makitang nahihirapan ang sarili mong pamilya. Ikaw pa naman ang inaasahan nilang makakasalba sa kumpanya. Siguraduhin mo lang na makakahanap ka rin ng paraan para bayaran ako sa pagsasayang ng oras sa'yo. Hindi nagpatinag si Yvette sa sinabi nito. Ngunit nang tuluyang makaalis si Mr. Alfonso, saka lamang bumuhos ang luhang kanina niya pa pinipigilan. Minsan naisip niyang baka swel na siyang anak dahil sa hindi pagsunod sa gusto ng mga magulang niya. Pero ayaw din ni Yvette na matali sa isang panghabang buhay na puro pagpapanggap lang na masaya. Tumayo ka dyan. Ihahatid kita pa uwi. Biglang sabi ni Enzo na nakatayo sa harapan niya. Naglahad pa ito ng panyo. Paano? Nandito ka? Nasaan si Marie? Nauutal na tanong niya sa mabilis na inayos ng sarili. Nang sa ganun magmukha siyang hindi kaawa-awa sa paningin ng lalaki. Wala na kaming dapat pag-usapan pa. Tapos na ang nakaraan naming dalawa.
paglilinaw sa kanya ni Enzo. Mabuti pa kayo tapos na. Yung sa akin, hindi pa sigurado kung titigil na ba o itutuloy pa rin. Pagod na ako magpaliwanag. Napangiti na lang ng mapait si Yvette dahil sa hindi matapos-tapos niyang problema. Wala na sigurong mas malala pa sa sitwasyon na ganito. Nahihirapan na siya at hindi niya alam ang gagawin. Mukhang bumalik si Mr. Alfonso para alokin ka ng kasal sa ikalawang pagkakataon. What will you do? Bumuntong hininga siya. Hindi ko alam. Ikaw ba? Parang desidido rin si Marie na makuha ka at maikasal kayo ulit. Wala na siyang pagkakataon para makukuha sa akin ng kahit anong pera. Sinisigurado ko yun. Kung tulungan na lang kaya natin ang isa't isa. Umayag ka maging fake boyfriend ko, baka sakaling hindi na ako sundan ni Mr. Alfonso at hindi na rin makalapit pa sa'yo si Marie. Mukhang nakainom ka rin yata. Umuwi na tayo. Baka bukas na lang natin ituloy itong usapan. Akmang aalis si Enzo nang bigla siyang hawakan ni Yvette sa braso kaya napalingon siya ulit dito. Seryoso ako. Fake relationship lang naman eh. May benefits naman tayong dalawa na makukuha. Napapanguso pa ito para lang pumayag ang lalaki. Gagamitin mo na naman ba ako, Miss Monteverde? Sawa na ako sa ganyan. O ayaw mo, tutuhanin na lang natin. Single din naman ako. No joke, Mr. Suarez. Baka kalimutan mo rin yung sinabi mo bukas. Iuwi na kita. Halos hindi makatulog si Yvette buong gabi. Kakaisip sa naging usapan nila ni Enzo, kaya puyat na puyat siya kinabukasan. Dala na rin siguro yan ng alak. Kaya siya may lakas na loob na sabihin yon. Pero sa totoo lang, naalala niya lahat. Napabalik na lamang siya sa ulirat nang tumunog ang cellphone niya dahil sa text ni Enzo na nasa tapat na ito ng bahay niya. Wala nang patumpik-tumpik pa at lumabas na siya para hindi na ito mainip sa paghihintay sa kanya. May usapan ba tayong susunduin mo ko? Ang gulo pa na itsura ko oh. Late ka na kanina pa. Wala ka bang trabaho sa opisina niyo ngayon? Tanong nito habang nagmamaneho. Anong wala? Marami, sobra. Sigurado mapapagalitan ako ng manager ko ngayon. Inayos ni Yvette ang mukha niya sa loob ng sasakyan. Kaya sinadya ni Enzo na bagalan ng takbo para maging komportable ito. Yun na lang kasi ang natitirang oras para mag-ayos kaya pinagbigyan na lang niya. Maaga ka bang matatapos ngayon sa trabaho? Napanguso naman si Yvette at mabilis na umiling. Baka nga mag-overtime ako dahil sa dami na nakasulat sa schedule. Ikaw din siguro, no? Siyempre, palagi namang busy ang mga CEO. Tumango na lamang si Enzo. Kahit gusto niya pa sanang sabihin na hindi masyado. Dahil nga busy naman ito, wala siyang ibang choice kundi ang mag-overtime para makasabay sa oras ng uwian ni Yvette. Hindi niya naman responsibilidad na ihatid ito. Pero gagawin pa rin niya. Han, mabuti naman nataabutan pa kita rito. Akala ko pa naman nakauwi ka na. Aayain sana kita ng dinner. Libre ko. Kumunot ang noon ni Enzo nang bigla itong pumasok sa opisina niya. Ngunit bago pa man makapagsalita, sumulpot ang guard sa likod ni Marie. Mukhang naisahan na naman ito ang guard sa labas, kaya nakapasok. Umalis ka na. Bago pa kita ipakaladkad sa labas. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Marie. Enzo naman. Lahat ng tao nagkakamali. Ikaw ba ni minsan wala ka ba nagawang pagkakamali sa buhay mo? Ang mali lang na nagawa ko sa buhay ko, papasukin ko sa buhay ko. Masyado ako naging tanga noon. Kaya hindi na mauulit pa ang nakaraan. Napagdesisyon na ni Enzo na umalis ka agad pagkatapos dahil baka bumalik na naman ulit si Marie. Kahit pa hinigpitan na ang security ng kumpanya. Wala naman siyang natanggap na text mula kay Yvette kaya baka busy pa ito sa trabaho at ayaw niya naman makaabala sa babae. Kusa na lamang na dinala ng mga paa si Enzo sa tapat ng isang bar kung saan naglalabas siya ng hinanakit paminsan-minsan. Good evening, sir. Ito na ang black label mo. May problema ka na naman, no? Kahit pati ang bartender alam na alam kung gaano kasaklap ang nangyayari sa buhay niya. May iba pa bang dahilan para pumunta ako dito? Palibasa kasi suking niyo na ako sa bar na to eh.
Sagot ni Enzo bago tinungga ang black label na hawak. Ganun talaga sila mag-usap ng bartender dahil parang naging kaibigan niya na ito. Ilang beses na nga itong inalok ni Enzo na magtrabaho sa kumpanya niya dahil malaki ang sahod ngunit tinanggihan lamang siya. Problema sa babae yan, hula ko. Ano, may nagugustuhan ka na ba? Bang usapan niya yan. Bumalik na ang ex-wife ko at nanggugulo na naman siya. Kung pwede lang talaga ikulong yung mga maniloko, ikinulong ko na siguro siya at baka nabulok na siya dun. Laki pa rin talaga ng galit mo sa kanya, no? Paano ka magmamahal ulit kung wala kang ibang maramdaman kundi galit sa puso mo? Sino ba nagsabi sa'yo na magmamahal ako ulit? Napairap si Enzo sa katuloy-tuloy na ang pag-inom ng alak, ngunit tinatawanan lamang siya nito. Sino yung babaeng text ng text sa'yo? Ex mo. Kanina pa umiilaw yung phone mo. Di mo naman pinapansin. Wala pang ilang segundo dinampot na ni Enzo ang cellphone sa mesa. At saka lang napagtanto na si Yvette ang kanina pa naghahanap sa kanya. Naka-silent mode kasi ito, kaya hindi niya napansin gayong maingay din ang loob ng bar. Ubusin ko lang to at kailangan ko na umalis. Sinasabi ko na nga ba, may bago ka ng babae no? Napakasinungaling mo. Panunokso pa nito sa kanya. Tinalikuran na lang ito ni Enzo at dali-daling bumalik sa kotse at nagmaneho papuntang Terra. Kaya lang nang makarating siya doon wala na si Yvette. Nagtaksi na pala ito pauwi. Nainip na rin kasi ang dalaga kahihintay sa kanya dahil magkakalahating oras na siya nakatayo sa labas. Busy pa rin kaya siya sa trabaho. Kainis. Sana nagmadali ako pumunta. Samantala si Yvette sa kabilang banda. Inis na ina sa sarili. Hindi niya alam kung bakit. Ang lalaki ang minessage niya ng ganun karami. Baka nakaistorbo pa ako dun. Bulong niya sa sarili na makauwi sa bahay. Matutulog na sana siya nang biglang may kumatok sa pinto, kaya agad siyang lumapit dito. Galit ka ba? Di kita nasundo agad? Malumanay na sabi ni Enzo at kapansin-pansin ang mapupungay nitong mga mata. Higit sa lahat nangangamoy alak ang lalaki. Di naman ako galit. Uminom ka ba? Kaya hindi mo nababasa yung text ko? Imbes na sumagot, muntikan na itong mawala ng balanse. Mabuti na lang, inalalayan siya agad ni Yvette paupo sa sofa at mabilisang kumuha ng maligamgam na tubig. Ayos lang ako. Konti lang na inom ko. Kasi nag-text ka. Pumunta na ako agad. Medyo lasing pa ang sabi ni Enzo, habang papikit-pikit pa ang mga mata. Ano bang klaseng problema meron ka? At uminom ka. May nangyari ba? Sasabihin ko ba sa'yo kasi fake girlfriend kita? Natigilan si Yvette na akmang pupunasan niya ng bimpo ang noo ng lalaki dahil sa narinig niya mula dito. Hindi naman siya nasaktan o na-offend ng konti. Wala naman kasing mali sa tanong ni Enzo. Nag-e-exist lang naman ng fake relationship nila kapag nasa harapan ng mga taong papaniwalain nila sa sitwasyon. Akin na susi ng bahay mo. Iuuwi na kita. May iba ka pa bang pakay maliban sa uwi ako? Nasa bangko lahat ng pera ko. Wala kang makukuha doon. Bumuntong hininga lamang si Yvette dahil kahit lasing na ito may trust issue pa rin talaga. Hanggang ngayon siguro, hindi pa rin nagbabago ang tingin ni Enzo sa mga babae. Para dito gold digger lahat. Sige, sa kwarto ko na lang matulog ka. Dito na ako sa sala. Nang sumapit ang umaga, napahawak si Enzo sa sakit ng ulo dala ng alak na nainom kagabi. Inilibot niya ang paningin at na-realize na nakatulog siya sa bahay ni Yvette. Hahanapin niya na sana ito para makipag-usap, ngunit maaga pala itong umalis sa trabaho at ipinagluto pa siya ng sopas para mawala ang hangover niya. Good morning. Nandito ba si Miss Yvette Monteverde? Kakausapin ko sana siya. Tanong na Enzo sa manager ng Terra Company pagkarating niya. Guilty kasi siya sa nangyari kagabi. Kahit wala siyang maalala, baka may nasabi pa siyang di maganda sa dalaga. Nasa loob po, Mr. Suarez. Anong kailangan niyo sa kanya? May ginawa ba siya? She's my girlfriend. Bawal bang kausapin ko siya? Ho? Tama yung pagkakarinig ko, sir. Paano? Kailangan ko na siya makita ngayon din. Pakisabi na naghihintay ako sa pinakamalapit na cafe sa labas.
Putol na Enzo sa sasabihin nito at umalis na. Samantala, halos mahulog sa kinauupuan si Yvette nang marinig ng mga katrabaho niya ang sinabi ng manager tungkol sa relasyon nila ni Enzo. Hindi naman kasama sa usapan na ipaalam sa iba ang namamagitan sa kanila, lalo na't pagpapanggap lang naman. Ba't mo naman kasi sinabi yung ganun? Pinag-uusapan tuloy tayong dalawa sa trabaho, lalo na ikaw. Ano nangyari sa sinabi mong wala kang pakialam sa sasabihin ng iba? Binabawi mo na? Iba rin kasi ito. Masisira yung reputation mo dahil sa akin. Hindi naman parehas ang status natin sa buhay, no? Napahagat labi si Yvette matapos itong sabihin. Baka isipin ng lahat na ang baba ng taste ni Enzo sa babae at employee lang ang nadali. Wala akong pakialam sa kanila, kaya dapat ganun ka din. Pabayaan mo kung anong tingin nila sa atin. Sa atin? Fake lang naman to, diba? Para na rin ginagamit natin ng isa't isa. Umiwas siya ng tingin dahil pakiramdam niya nakakalunod ang mga titig ni Enzo. Nakakapanlambot ng sobra. Ginagamit lang ba talaga natin ang isa't isa, ha? Miss Monteverde? Kaya mo bang sabihin sa akin ng diretso na hindi mo ako gusto? Panghahamon niya kay Yvette. Kitang-kita kung paano ibuka ang bibig para magsalita ngunit itinikom ulit dahil nagdadalawang isip pa kung ano ang sasabihin. Mangungulit ba ako sa'yo kung di kita gusto? Kung sungitan mo pa ako, kung di ako interesado sa'yo, lalapitan pa ba kita? Pero okay lang kahit ayaw mo sa akin. No big deal. Papayag din ba akong sumali dyan sa gusto mong fake relationship kung di ako attached sa'yo? Alam mo ayoko sa mga babae dahil sa ex-wife ko. Pero hinayaan kitang lumapit sa akin. Dahil iba ang pakiramdam ko sa'yo. Seryosong sagot ni Enzo. Dahilan para hilaw na mapatawa si Yvette. Pinapaypayan pa nito ang sarili. Dahil sa tensyon sa pagitan nila. Prank ba to, sir? Mukhang kailangan na yata natin tigilan tong deal eh. Ikaw ang nag-offer sa akin ng fake relationship. Pero iba ang i-offer ko sa'yo. Be my girlfriend. Nang sa ganon, hindi naisipin ng lahat na nagpapanggap tayo. Sa gulat ay biglang napatayo si Yvette sa kinauupuan niya. Dahilan para mapatingin sa kanya lahat ng tao sa loob ng cafe. Masyado namang straight to the point si Enzo na para bang nag-aalok lang sa kanya ng simpleng trabaho. Seryoso ka? Hindi ka ba lasing? Wala ka bang sakit? Parang kahapon lang tinatabi mo pa ako tapos ganyan? Bigla mo akong gusto maging girlfriend? From now on, sasama ka na sa akin. May isang salita lang ako, Miss Monteverde. Ayoko na may kahati. Hindi lubos maisip ni Yvette na seryoso talaga si Enzo sa mga sinabi niya. Nagbigay ito ng sick leave sa manager niya kahit wala naman siyang sakit para lang makasama siya papuntang Boracay. Napakamautak lang talaga ng CEO na to. At parang walang bagay na hindi kayang gawa ng paraan. Kagaya na lang ngayon. Imbis na kumain sila sa labas kung saan may masasarap na pagkain, bigla na lang siyang pinagluto ni Enzo dahil homemade na raw ang paborito nito. Tapos na tayong kumain. Saan na tayo ngayon? Gusto ko sanang itry itong outdoor activities dito. Siyempre sasamahan mo ako sa tubig kasi hindi ako marunong lumangoy. Kahit anong gusto mo. Ikaw ang bahalang pumili. Oras lang ang kailangan mo ibigay sa akin. Ako nang bahala sa pera. Hindi maiwasang mapangiti ni Yvette sa pagiging sweet nito. Ngayon lang kasi nakita ang ganitong side ng lalaki. Akma magsasalita pa sana siya nang biglang magring ang phone nito. Kaya, sinenyasan siyang sasagutin muna ang tawag. Anong nangyari sa kumpanya? Kailangan mo bang bumalik? Tanong niya nang makita ang pagbabago sa reaksyon ng mukha nito. No, magbihis ka na. Gagawin natin ang outdoor activities na gusto mo. May kailangan lang akong asikasuhin saglit. Just 30 minutes. Mabilis na kinuha ni Enzo ang laptop para ayusin ang konting problema sa Suarez Enterprise dahil sa biglaang pag-pull out ng isa nilang investor. Napag-alam ang kaibigan nito ni Mr. Alfonso, kaya siguro umatras nang makipag-cooperate sa kanila. Nalaman kasi ng matanda na boyfriend siya ni Yvette at ayaw tanggapin na hindi siya pinili nito. Isang oras ka na nakaharap niyan sa laptop mo. Malapit na mag-sunset, baka di tayo umabot. Nakanguso niyang sabi. Kanina pa bihis na bihis si Yvette, kagaya ng sinabi nito sa kanya.
Sino ba kasing hindi excited na gawin lahat ng gusto niya sa unang beses? Lalo na, unang beses silang lumabas na magkasama. Siyempre achievement unlocked yun. Sorry love, kailangan ko lang talaga itong tapusin. 3 araw naman tayo nandito. May sunset pa bukas kung sakaling di tayo umabot. Okay, sige. Work first, naintindihan ko. Kahit naman medyo nanghihinayang si Yvette, dahil pumunta sila ng Boracay para magsaya, hindi pa rin naman pwede ipagpaliban ni Enzo ang problema sa kumpanya, gayong ito ang CEO dito. Kaya napagdesisyonan na lang ni Yvette na lumabas muna para masilayan ang sunset kahit mag-isa. Imbes na mag-enjoy, mas lalo lang siyang nainggit. Dahil halos lahat na nakaupo sa buhangin, may partner na kasama. Baka akalain ng iba loner siya kahit hindi. Excuse me miss, ikaw lang ba mag-isa? Napatingala si Yvette sa isang binatang lumapit sa kanya. Ngunit dinedma niya lang yun. Hindi pa rin ito mapapantayan ng kagwapuhan ni Enzo. Halata naman siguro, pero may boyfriend na ako at susunod yun dito. Pwede bang tabi muna tayo habang wala pa siya? Maganda rin kasi rito ako sa pwesto mo. Pagpapakita nito ng moves, naasa na mauubra sa isang katulad niyang loyal sa boyfriend na CEO. Di ikaw na lang dito. Wala naman ang sunset. Enjoy. Lihim siyang napairap bago tumayo dahil baka makita pa sila nag-uusap ni Enzo at iba pang isipin nito sa kanya. May saglit lang. Ang ganda mo kasi. Swerte siguro ng boyfriend mo. Bago pa man makasagot si Yvette, may humapit na sa bewang niya dahilan para mapasinghap siya. Sumunod pala talaga si Enzo at ngayon masama ang tingin nito sa lalaking nangungulit sa kanya. May binabala ka ba sa girlfriend ko? Wala pare. Sorry alis na ako. Nang makaalis ito, saka lang humarap si Enzo sa kanya. Pinanliitan siya nito ng mata na para bang may ginawang hindi maganda. Nakita mo yung ginawa ko iniwasan ko siya, hindi ako nag-cheat. Pinitik naman agad ni Enzo ang noo niya sa sinabi. Hindi yun na ibig ko sabihin. Dapat di ko na lang muna inatupag ang trabaho at inuna kita. I'm sorry. Ano ka ba? Okay lang no? Aminado naman ako nalungkot ako pero hindi naman masyado. May bukas pa naman at naiintindihan kita. Kinagabihan, narinig nilang may paparty sa malaking cruise ship at halos lahat daw ng tao ay pupunta. Nasa labas pa lang dinig na ang kanya-kanyang ingay sa loob. At ayaw ni Enzo ng ganong paligid, lalo na't kasama niya si Yvette. Kaya lang ang girlfriend niya na mismo ang nag-aya, kaya wala na siyang magagawa pa. Huwag kang lalayo sa akin Di mo kilala mga nandito, baka mawala ka. Bulong ni Enzo habang nakapulupot ang kamay sa bewang ng dalaga. Baka sakaling tangayin pa ng ibang lalaki na may gusto kay Yvette ito. Hindi kayo inom love? Papayagan naman kita basta kaya mo. May mga naglalaro din doon sa kabilang dulo. Marunong ka ba mag-billiards o pusoy? No, dito lang ako, it's fine. Samahan na lang kita. Ikaw, gusto mo uminom? I guess why na lang. Para hindi masyadong mahilo ako mamaya pagkatapos nito. Nagkangitian sila ni Yvette. Napangiti naman si Yvette sa pagiging gentleman ng boyfriend niya. Sino ba namang mag-aakalang ang lalaking naging crush niya sa lumang apartment, magiging boyfriend niya pala? Nasa kalagitnaan ng pagmumuni-muni si Yvette nang may biglang bumangga sa kanya dahilan para matapon sa damit niya ang red wine. Nang makita ko sino yon, napaatras na lang siya sa gulat. Hindi ko akalaing sa ganitong lugar tayo magkikita ulit. Kamusta naman kayo ni Enzo? Ang ex-husband ko na inagaw mo. Lakas loob na sabi sa kanya ni Marie na hindi pa rin talaga makaget over na ayaw na ni Enzo dito. Ex na nga diba? Di hindi na sa'yo. Well, okay naman kami. Maganda ang trato niya sa akin. Pag-akitong natawa sa naging sagot niya. So na lang yan. Kung nagawa niya akong iwan, ganun din siya sa'yo kaya wag kang pakampante masyado. Pare-pareho lang lahat ng lalaki. Magkaiba tayo, Marie. Hindi ko pinagkakaperahan si Enzo. Kaya ko magtrabaho para sa sarili ko. Ikaw, kaya ka ba sumusunod sa kanya kasi walang ibang lalaking pumapatol sa'yo maliban kay Enzo?
Mataray na tanong ni Yvette dahilan para mainis ito lalo. Pawiin mo yung sinabi mo. Wala kang alam kaya manahimik ka. Mabilis na hinablot ni Marie ang buhok ni Yvette. Hanggang sa magsabunutan na sila, kaya lang, masyadong madulas ang sahig. Kaya nahulog sa cruise ship si Yvette habang si Marie, nananatiling nakatayo sa taas at nagulat sa nangyari. Nagsigawan ang lahat dahil walang lumusong sa tubig para tulungan si Yvette. Maya-maya lang, nakabalik si Enzo, ngunit nagtataka dahil si Marie lang ang nakita niya sa pwesto nila kanina. Ba't ka nandito? Nasaan si Yvette? Naiiyak itong lumingon sa kanya sabay tingin sa baba. Han, hindi ko sinasadya, nahulog siya, wala akong kasalanan. Nanlaki ang mga mata ni Enzo sa tinulak siya paalis para tumingin sa baba. Hindi niya na makita si Yvette sa tubig. Ngunit parang may bumubula galing sa ilalim, kaya agad siyang tumalon para iligtas to. Isa lang ang nasa isip ni Enzo, yun ay makaahon ng ligtas si Yvette dahil hindi ito marunong lumangoy. Ilang minuto ang lumipas, natagpuan ang katawan niya sa tubig ngunit wala na siyang malay. Kaya dali-daling isinugod sa ospital si Yvette para magpatingin sa doktor. Kamusta, Dok? Gising na ba siya? Huwag kang mag-alala. Maayos ang girlfriend mo. Nakainom lang siya ng tubig pero mabuti na lang at nadalaga dito. Maya-maya magkakaroon na siya ng malay. Nang makaalis ang doktor, saka lang nakahinga ng maluwag si Enzo. Kaya lang napalitan ng galit ang reaksyon niya nang makitang paparating ang pulis na siyang kaibigan niya kasama si Marie. Han, wag mo namang gawin sa akin to. Hindi ko talaga sinasadya yan, nadulas lang siya eh. Pagdadanay pa nito sa kasamaang ginawa. Salamat ka at ayos na si Yvette. Dahil kung hindi, baka kung ano nagawa ko sa'yo. Pinalampas ko ang mga ginawa mo sa akin nun. Pero hindi na ngayon. Mabubulo ka na sa kulungan. Sir, dadalhin na namin siya sa presinto. Tumawag ang isang kasamahan namin. Marami na raw siyang record na pagnanakaw maliban pa sa'yo. Pagpapaalam ng pulis kay Enzo bago kinaladkad si Marie sa labas. Hindi totoo yan, Enzo, maawa ka naman sa akin oh. Sa kabilang banda, nagising si Yvette at may nakakabit na oxygen sa bibig niya. Walang ibang tao sa kwarto, kaya tinanggal niya ito dahil hindi naman na kailangan. Bababa na sana siya ng kama, nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Enzo kasunod ang parents niya. Yvette, ayos ka lang ba anak? May masakit ba sa'yo? Lalabas mo na ako saglit. Tumawag lang kayo kapag may kailangan. Paalam ni Enzo nang sa ganon, makapag-usap sila ng masinsinan. Ba't kayo nandito? Wala akong perang may bibigay sa inyo. Malamig na sabi ni Yvette at bumalik sa higaan. Ngayong may nangyari sa kanya, saka lang sila magpapakita. Baka dahil pipilitin na naman siya ng mga ito kay Mr. Alfonso. O hihingi ng pera gaya na nakasanayan. Kahit kailan naman, hindi sila nag-alala sa anak nila. Alam namin galit ka at marami kaming pagkukulang sa'yo. Pero gusto lang namin bumawi kaya sana pagbigyan mo kami, Yvette. Pinagsisisihan na namin ang lahat. Pagak na natawa si Yvette bago sumagot. Kailangan pa talagang umabot sa sitwasyon to para magsisi kayo sa nagawa nyo? Iniis kong maging matatag nung pinalayas niyo ho ako. Naghirap ako na makahanap ng pera. Kahit ginagamit yun ng hindi nagpapaalam sa akin. Pinalagpas ko yun kasi sa isip ko mga magulang ko pa rin kayo. Ni minsan ba? Tinanong niyo ako kung ayos lang ako? Naiiyak na napaluhod sa sahig ang kanyang ina habang nakatingin sa kanya. Gagawin nito ang lahat mapatawad lang ng sariling anak. Hayaan ka rin namin sa gusto mo. Hindi na kami mangingialam pa. Sana'y mapatawad mo pa kami. Kahit hindi ngayon ayos lang. Kailangan ko pa ng oras. At sana matanggap niyong si Enzo yung lalaking mahal ko. Sa kanya lang ho ako magpapakasal. Matigas na sagot ni Yvette na para bang sigurado na talaga siya sa desisyong yon. Alam niyang hindi siya nagkamali sa binata. Tungkol sa bagay na yan, nakipag-usap sa amin si Mr. Suarez. At desidido siyang pakasalan ka kaya pumapayag kami. Sabi naman ng kanyang ama, kaya bakas sa mukha ni Yvette ang gulat. Naunahan na siya ni Enzo na sabihin sa mga magulang niya ang tungkol doon. Baka kinausap sila nito para maayos ang gulo sa pagitan nila. Pagkatapos na nangyari, pinagresena siya ni Enzo sa Terra Company
para lumipat sa Suarez Enterprises bilang COO. Kasunod ng posisyon nito bilang CEO ng kumpanya. Ikakasal na raw kasi si Yvette sa kanya, kaya hindi na kailangan pa magtrabaho siya sa ibang kumpanya. Pabor sa kanilang dalawa gayong magkasama silang papasok sa kumpanya at uuwi sa isang bahay lang. Good morning, Mrs. Suarez. Bati ng guard kay Yvette at nahihiya naman siyang umiti dito. Kuya, hindi pa ako Mrs. Suarez. Fiancé pa lang ho ako ni Enzo. Pero yun ang utos ni Mr. Suarez sa aming lahat. Isa pa, sa susunod na araw gaganap na yung kasal niyo. Konti paghihintay na lang, ma'am. Tanging matamis na ngiti ang sinagot ni Yvette bago pumasok sa loob. Kung anong ginawa ng guard, ganun din ang iba sa loob. Medyo nakakailang pa, ngunit sinabihan siya ni Enzo na masanay na lang. Ngayon pa lang na magkasama na nilang pinapatakbo ang Suarez Enterprise, alam niyang mas marami pa siyang matututunan. Kumatok muna siya ng 3 beses sa pinto ng opisina nito bago binuksan. Nakita niyang balisa ang mukha nito sa pagpirma ng maraming dokumento. Kasama na ang dala niya ngayon. Good afternoon, sir. Heto na yung natitira para ngayong araw. May schedule ka pa ng meeting mamayang hapon, pinapaalala ko lang. Love, pwede bang bukas na? Pagod na ako gusto ko na umuwi tayo. Paglalambing sa boses ni Enzo. Hindi pwede, sir. Kailangan na yan ngayon. At saka tanghali pa lang marami pa akong tatapusin sa baba. Huwag muna akong tinatawag na sir. Kapag nandito ka sa opisina ko, love na lang. Minsan di ko na gusto yung pagiging formal mo. Pinanliitan siya nito ng mata. Mahina namang natawa si Yvette. Saka lumapit sa likuran nito para yakapin siya at bigyan ng saglit na halik sa labi. Ipagluluto kita ng dinner mamaya. Kaya tapusin mo na lahat yan. Ikukuha lang kita ng kape sa baba. Okay, love. Thank you. Bumaba si Yvette sa ground floor para ipagtimpla ng kape ang reklamador niyang fiancé. Sabi ng karamihan na nagtatrabaho kay Enzo, ganun talaga siya. Minsan dinadala na lang ang trabaho sa bahay dahil tamad ng pumasok na opisina. Nakakapanibago lang talaga ngayon dahil parang si Yvette na ang boss sa kanilang dalawa. Masunurin nito pagdating sa kanya. Pwede ba ipagtimpla mo rin ako, Miss Monteverde? Muntik nang mabitawan ni Yvette ang isang tasang kape nang biglang sumulpot si Mr. Alfonso sa gilid niya. Hindi na nga ulit nakita si Marie, pero ito namang matandang ito ngayon ang sumusulpot sa paligid niya. Hanggang kailan ba sila tatantanan ng mga salot sa buhay nila? Saglit lang, Mr. Alfonso, may ginagawa pa ako. Mabilis na naman magtimpla ng kape Hindi mo ba pagsisilbihan ang bisita ng kumpanya niyo? Tumaas ang kilay niya rito at magsasalita na sana nang dumating si Enzo na hindi na maipinta ang muka. Sa tingin pa lang mukhang may hindi na magandang mangyayari. Pwede ka naman magpatimpla sa ibang employee nandito, Mr. Alfonso. Ako lang pinagsisilbihan ng asawa ko. Matigas na sagot ni Enzo. Fiancé pa lang, Mr. Suarez. Malay mo, baka takbuhan niya rin ang kasal niyo gaya ng ginawa niya sa akin. Marahang pinisil ni Yvette ang braso ni Enzo para senyasan siyang wag na lang pumatol. Hayaan mo na siya, love. Natural lang yan sa mga matatanda. Kung ano-ano sinasabi. Tara na at may kailangan pa tayong tapusing trabaho. Nang sumapit ang gabi, parehong pagod sa trabaho sina Enzo at Yvette. Ganun pa man, pinagluto niya pa rin ang fiancé dahil yun ang binitawan niyang salita kanina. Mas makakatipid nga para kay Yvette kung magluluto na lang sa bahay dahil mas malaki ang gastos ni Enzo kung kakain pa sila sa labas. Kailangan nila mag-ipon para sa paparating nilang kasal. Love, wala ka bang ibang iimbitahin sa kasal natin? O may features kang gusto ipadagdag sa venue? Mabilis naman siyang umiling sa tanong nito. Ayos na ako sa mga employees sa kumpanya at iba pa nating kakilala. Hindi naman kailangan magarbo yung kasal natin. Ang importante matuloy. Maswerte na nga ako. Pinagtagpo tayo ng panahong ayoko na magmahal muli. Dahil kung hindi, patuloy ko iisipin na walang tunay na pagmamahal sa mundo. Dahan-dahang pinulupot ni Enzo ang kamay sa bewang ni Yvette. Saka hinalikan ng buhok nito. Totoo nga siguro ang kasabihan nila na kahit itaboy mo pa ang isang bagay kung para sa'yo, babalik ito at hindi na makukuha ng iba. Naniniwala kasi ako sa true love. Kahit di ko pa nararanasan nun. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, kung para sa akin darating din talaga. Mabuti na lang.
Tinakbuhan mo yung kasal niya ni Mr. Alfonso. Baka kapag nagkita tayo at mag-asawa kayo, agawin pa kita sa kanya. Humalakak si Yvette sa biglaang sinabi nito kaya hinampas niya ito sa balikat. Bilis no? Parang crush pa kita nun tapos sa susunod na araw kasal na natin. Ready ka na ba maging Mrs. Suarez? Matagal na. I can't wait to spend the rest of my life with you. Siguro tama sila. Nakapagkasama mo ang taong mahalaga sa'yo. Hindi mo mamamalayan ang bilis ng oras. Parang kailan lang hinahabol pa ni Yvette si Enzo para magpapansin. Hanggang sa nauwi sa closure at fake relationship at humanto nga talaga sa kasalan. Ngayon, kasalukuyang nasa bahay lang si Yvette dahil kabuwanan niya na. Nagkaroon nga sila ng konting away ni Enzo dahil gusto nito manatili na lang siya sa bahay para magbantay pero nagmatigas siya at pinapunta ito sa kumpanya. Ano pang saysay at kumuha sila ng isang katulong pati driver kung ipagpapaliban ni Enzo ang trabaho. Bilin po ni Sir Enzo na huwag kayong masyadong gumalaw-galaw, ma'am. Kabuhanan niyo na ngayon. Paalala sa kanya ng katulong na si Sisa. Masyadong mahirap para kay Yvette ang kumilos mag-isa. Pero ayaw niya rin naman na walang ginagawa. Sige, dun ka na muna sa kusina. Huwag mo na akong bantayan. Uupo muna ako dito. Sagot niya dito sa kaumupo. May prutas din na nakahanda sa mesa. Kaya kumuha na lang siya doon at nagbalat. Ilang minuto ang nakalipas at nakaramdam si Yvette ng biglaang kirot sa tiyan. Akala niya, gumalaw na ang baby niya sa loob. Ngunit bigla na lang pumutok ang panabigan niya. Manang Sisa, manganganak na yata ako. Impit na sigaw niya kasabay ng pagkalabog ng kung ano sa kusina dahil sa pagmamadali ni Sisa. Teka lang po, sandali. Yung mga gamit na sa itaas. Tatawagin ko lang yung driver para maihanda niya na yung sasakyan. Halos magpanik na ito nang makitang namimilipit na siya sa sakit. Bilis! Ang sakit na! Si Enzo, kailangan ko siya. Lintik talaga lalaking yon. Hanggang sa ilipat si Yvette sa stretcher, panay pa rin ang pagsigaw niya dahil sa sakit. Isa lang ang tinatawag niya at yun ay pangalan ng kanyang asawa. Samantala, nasa kalagitnaan ng meeting si Enzo nang makatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Kumalabog ng malakas ang dibdib niya nang marinig ang sigaw ni Yvette sa kabilang linya, palatandaan na lalabas na ang munti nilang prinsipe. Nasaan na asawa ko? Nasa hospital bed na po, sir. Naku, nagle-labor na si ma'am. Narinig pa niya ang pagsigaw ni Yvette. Nasaan na asawa ko? Dapat nasa tabi niya ako habang nanganganak siya. Pwede ka nang pumasok, Mr. Suarez. Nahihirapan ng umiri ang asawa mo. Sagot ng doktor. Pagkapasok pa lang ni Enzo, puro kalmot na ang inabot niya kay Yvette dahil sa sakit na dulot ng panganganak. Habang pinagmamasdan niya ang mukha nitong naiiyak, parang ayaw niya na magkaanak ulit. Kung ano-ano pang sinabi ni Yvette sa kanya. Inalo naman ni Enzo ang asawa. Makalipas ang ilang pag-ire, narinig nila ang iyak ng sanggol. Doon alam na agad nilang naisilang na sa mundo ang isa na namang Suarez. Hindi na makapaghintay ang mag-asawa na tuluyang masilayan ang kanilang anak. Ang gwapo niya, love. Nakuha niya sa itsura. Ang ganda mo ba naman kasi? Alam ko, nakuha niya ang mga mata ko. Pero magkamukha kayo kasi kayo yung mag-ama. Excuse me, ano pa pangalan ng baby niyo? Lumingon si Enzo sa asawa at binalingan ng nurse. Rio Suarez, yun ang pangalan niya. Mas lalong lumaki ang ngiti ni Enzo. Nang muling umiyak ang bata pagkatapos tumahan din ng ilang sandali. Napangiti si Yvette habang pinagmamasan ang mukha ni Enzo na tila ba nakakita ng anghel habang nakatingin sa kanilang anak. Lumapit si Enzo sa kanya at hinalikan siya sa noo. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Higit pa sa kung ano meron ako. Tinitigan niya ang maliit na pamilyang meron siya. Wala nang kasing saya ang puso ni Enzo. Noon akala niya wala nang magbabago sa buhay na meron siya. Dahil sa panlulokong ginawa ni Marie. Pero hindi niya inasahan na mas magandang biyaya pa pala ang dumating buhat nang makilala niya si Yvette. Ang babaeng nagpabago sa kanya sa paningin niya
sa mundo at ang tanging sa tingin niya nararapat para sa kanya. The end.